Hi guys! Sa video ito niyo ma-realize kung gaano ka-importante magkaroon ng mga kapatid. Anyways, art. Madaming forms ang art. Merong paintings, music, sculpture, dami, etc. And dito sa Philippines, merong isang particular na lugar kung saan pwede mo siya ma-experience lahat. So, check it out. So, art as music. Meron akong nakuhang clip na galing sa kapatid ko nung nag-compete sila sa Korea dati sa Busan. Isa siyang member ng choir. So, ano ba yung choir? It's a group of people na kumakanta in different tunes to form a great harmony, mga ganon. Ang choir, binubuo siya ng four major voices. Merong soprano, alto, tenor, and bass. So, basta choir, alam niyo naman kung ano yung choir, diba? So, yeah. So, digital arts. Isang example ng digital arts yung mga games na nilalaro natin ngayon, from Clash of Clans, Dota, League of Legends, etc. Tsaka yung mga anime sa TV, Naruto, One Piece, whether 2D or 3D. Ayun, digital. So bago ko pa makalimutan to, pupunta kasi kami bukas sa Ayala Museum. Meron pang another form of art, which is dance. So ano ba yung dance? Dance kasi is a series of human movements and tawag sa paggawa ng dance is choreography, and ang tawag naman sa gumagawa ng dance is the choreographer. So meron ako nakitang video naman courtesy ng kapatid kong babae kasi one time nag-attend siya ng isang dance class, and yeah, tingnan niyo.
See you. Laki na, minikit na ako. Ito nga pala yung mga photography sa loob ng Ayala Museum. Kasi nga bawal mag-beach sa loob. Art din yan, photography. I like us better when we're wasted. It makes it easier to fade. The only time we really talk is when our clothes are coming off. I like us better when we're wasted. It makes it easier to say. Mag-video sa loob ng Ayala Museum. Nagpunta na lang kami sa loob na exhibit ni Carmen Diaz. And isa siyang kilala siya bilang isang surrealist artist tsaka symbolist. So yung artworks ni Carmen Diaz na magpa-fall sa surrealist movement. Is yung Foggy Smelling the Flowers. Surrealist siya kasi si Foggy. Ito yung mga flowers. Obvious naman na si Foggy is tiger. Next is ito. The Mexican figures. Surrealist pa siya kasi yan. Medyo visible pa rin yung brushworks. Yung kulay. Isang mild na color tsaka isang cool. Next naman is this one. Title ng artwork nito is Generous Orchid. Orchid na generous. Same din, medyo heavy yung paggamit ng colors. Yung brushworks hindi na masyadong visible, pero hindi na siya ganun visible. And yeah. So another na example ng artwork ni Carmen Diaz is this title na Carla Taking Pictures of the Moon. And magpa-follow naman siya sa impressionist na type ng artwork. Kasi hindi medyo distorted din medyo distorted yung pagkakakuha, yung pagkakapaint, yung brush strokes din, yung parang sunlight impression ng miniature. Yung usage ng color din. Medyo sumasabog. What? So, isa sa mga artworks ni Carmen Diaz, ang title nito is The Very Dancer. Assume ko na itong art na ito is from inspiration ng art ito is from symbolism. Kasi bakit? Dahil hindi naman siya ganun ka-Korean. Kasi medyo distorted din yung kahalo niya. And yun, nakahiga. And yeah, so hi ulit. Hi, nandito naman ako ngayon sa Glorieta 4 sa art gallery nila. So mga art dito is from abstract expressionism. Meron silang similar characteristic. Lahat sila walang recognizable na subject. So, tsaka yan, abstract expressionist. Pero another artwork na nakita namin dito is from Cubism naman siya. Cubism kasi pinapakita niya yung iba't ibang angles ng isang art.
Yan, so yung iba't ibang angles ng face sa yun. Nakikita naman siya. Yun. And as you no? And meron pang ibang mga art dito na from Cubism din. Yung yun yung may parang fish. Diba? Para siyang iba't ibang views ng fish din. May ulo, then may kaliskes, diba? Parang gano'n. So meron nga palang dalawang types na cubism. Merong analytical cubism na gumagamit ng mga cones, cylinders, tsaka yun, cones tsaka cylinders. Tapos meron namang synthetic na cubism na focus sa iba't ibang way na shapes na may iba't ibang textures din. Yun, isa pa ka gano'n. Meron din ako nakita na artwork from realist naman. So, yun siya. Untitled eh. And ano siya, realist siya kasi pag tinignan nyo naman, yung brushwork, very fine. Actually, hindi mo naman makita yung brush mismo. And yung colors, blended well. And yun. As in parang totoo siya, diba? Yung paggamit ng light, yung shadow, yun sa pasok sa realist na movement. So, yan. Diba yung shadow dun sa kamay, kitang-kita. So yan. Art na nasa likod ko naman is ano siya from Art Nouveau, new art. Makikita naman dun sa art na ano siya, smooth swirly lines, may mga curves, and mabawa siyang elegante tignan. Kaya magpo-fall siya sa yun nga, sa Art Nouveau. Generalization lang. Summary, pagpupunta ka pala ng museum, bawal ka mag-video. That's number 1. And number 2 naman is art. Hindi naman naluluma ang art. Napapalitan lang, nagbabago lang. Minsan, kailangan mo lang buksan ng ang mata mo kasi yung art nandiyan lang naman sa paligid. Kaya nga, art is everywhere, sabi nga nila. And gusto ko lang mag-thank sa mga kapatid ko, sa kuya ko, na pumasok ba ng Traders Hotel para lang mag-video ng CCP. Grabe. And si ate naman na kakapakulay lang tsaka kakapakulot lang ng buhok. Tapos after ng mga ginawa namin, naging straight yung buhok. So thank you sa kanila. So yun lang.